Hallelujah. Isa munang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Amen. So, are you blessed, church? Amen. Blessed na blessed po tayo dahil mayroon tayong bisita. So, ako po'y natutuwa doon dahil alam niyo pa mga kapatid, ang aking prayer. Hindi niyo alam ang prayer ko, ano? Diba? So, gusto ko sabihin sa inyo yung prayer ko para alam niyo po ba? Para malaman po ninyo. Okay, so ang prayer ko ay kasi dumating sa times na o panahon na talaga nakaka-pressure, alam niyo na, ang pastor naman ay hindi ng Diyos tao tayo na dumating sa point na hihina. Lalo pagdating sa ministry, tapos kabila-kabila, mga bayarin, alam na, nagpapaaral tayo, dalawa yung college ko, may high school pa, so medyo talagang struggle. Consistent pa rin yung aking anak na nag-aaral. So talagang parang gusto kong, hindi man nagreklamo, gusto kong dunod sa Lord. Bakit di mo hipuin yung mga mayayaman churches? Para naman, abutin kaming mga maliliit. Amen? Tama na po niyo po ba? Kaya isang kagalakan na nagtugon ng Diyos yung ating panalangin dahil nandito po sila ni Brother Hill. Salamat kapatid, si Ate Zina, and then si Sister Dominique. Thank you po sa time ninyo na kami po ay inabot po ninyo sa aming pong, hindi namang abang kalalagayan, kundi sa kalagayan po namin ito. Dahil siguro napansin mo yung aming church, o napansin ninyo yung aming church, talagang ang dami-dami pang i-improve. Ang dami-dami pang gusto namin mag-level up pa. Okay? Kaya salamat sa presence po ninyo na kayo po ay nakasama namin sa gawain ito at ako'y naniniwala na ang mga tao may puso sa kingdom ng Diyos. Ang Diyos po ang magbalik at magpala sa kanila. Amen? Thank you po sa lahat. Okay, so kung mayroon po kayong Bible, open your Bible in book of John chapter 15. Verse 1 to 4 lang po tayo. Okay? So, John chapter 15 or 1, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 14. So, kung wala po yung Bible, sabay na lang po kayo sa akin. Sabi po sa NIV version, sa mababang pagkatagalog, ito po ang sabi. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Verse 4, last verse, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatili o nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Father God, isa pong kagalakan na kami pimuling makapag-aral at makapakinig ng mga bagong kapahayagan mula sa iyo bilang yung mga anak. Kami po'y uhaw sa mga bagay na espiritual. Dalangin po ngayong umaga, kami po ay samahan mo. Hayaan mo ang banal mong espiritu ang siyang kumilos, manguna, mangusap sa bawat isa sa amin. Gawin mo matabang lupa ang aming puso upang sa pag-asik ng mga salita mo, ito'y tumubo, lumago at magbunga po ng sagana. O Diyos, piling ko rin po ng iyong lingkod ngayong umaga, samahan mo. Ikaw ang makita, ikaw mapakinggan, ikaw mahayag, at ikaw maparangalan sa lingkod mo, Panginoon. Umaasa kami ngayong umaga, yung pagsama at pagkilos sa aming maranasan, at umaasa kami ngayong umaga na ikaw po ang magpala sa bawat isa. Kami samot panalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang lahat ng makinig ng Word of God ay magsalita ng Amen. Amen. Palakpakan natin yung malakas ang ating Diyos na buhay. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay, basahin po natin sa John chapter 15 verse 1 po. Sa English version naman po tayo. Kasi mayroon na tayong mababaw na Tagalog. Mayroon mahilig pa rin kasi ang Pilipino sa English version. Amen. Okay?
Sabi po sa John 15 verse 1 to 4, in King James Version says, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth the fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he forgetteth, that it may bring forth more fruit. Verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. And the last one, the verse 4, abide in me, and I in you, and the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Hindi po yung word, napakalalim, at marami pong matutunan tayo ngayong umaga sa salitang ito. Pag-usapan po natin ngayon yung salitang the condition to be fruitful. The condition to be fruitful. Okay, kumusta po ang bawat isa sa atin? Tayo po ba ay nagbubunga? Hello! Tayo po ba ay nagbubunga, mga kapatid? Alam niyo ba, yung goal ng passage na ito ay tungkol po sa pagbunga. Ano yun? Tungkol po sa pagbunga. Kung basahin mo po yung verse 1 and to 4, ilang bisis po doon nabanggit yung fruit. Or ilang bisis po yung nabanggit yung bunga. May idea ba kayo? O wala kayong idea dahil wala kayong Bible. Okay? So alam nyo mo ba, kung nabasa mo ng mainam, from verse 1 to 4, binanggit po dyan ng 5 bisis yung salitang fruit. Sa Tagalog po, bunga. O imagine focus tayo doon sa bunga. Praise the Lord. This po ng Lord yung mga taong nagbibigay ng tubig sa kanyang lingkod. Okay, tandaan nyo po yung mga kapatid 5 bisis na banggit po yung fruit, yung bunga. Okay, so ganoon kahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang mananampalataya, na kailangan hindi lamang tayo tagapakinig, kundi dapat tayo ay nagbubunga. Amen. Di ba? Amen ba tayo? Sino po dito yung farmer? Walang farmer dito, ano? Wala na, ano? Wala na mga nagtatanim. Kasi puro na kayo nagtatrabaho sa, sa company. Di ba? Kaya hindi na siguro nyo alam paano magtanim. Okay? Di ba? Nakapagtanim na ba kayo, mga kapatid? Amen. Akala ko hindi pa kayo nakapagtanim, Baka mo hindi nyo alam yung palay. Alam nyo ba yung palay? Baka may hindi nyo alam kasi mayroon akong member na sinama ko doon sa Baras. Nagtatanong siya, Pastor, ano yan? Sabi ko, di mo kilala yan? Yan ang kinakain mo. Ano nga yan? Yun yung palay, gagawing bigas para makain mo. Imagine Kaya siguro tayo ng mga anak ng Diyos po, ng Panginoon. Kailangan pala matuto tayo yung mga bagay na nasa paligid para alam natin yung mga bunga o mga puno. Narinig ba ako dyan, mga kapatid? Narinig pa? Okay, tuloy tayo. Hindi tayo magpahadlang sa ulan. So alam nyo mo ba yung farmers, masaya siya pag yung kanyang itinanim ay nagbumunga. Tama ba ba? Amen. Kahit ikaw mismo, pag nagtanim ka ng isang buto at ito'y nagbumunga, tuwan-tuwa ka. Pero siguro, ang isang magsasaka o isang farmer, mas lalong maging masaya kung marami ang bunga ng kanyang itinanim. Tama? Amen. Ganon siya kasaya. Doon pa lang sa pagtatanim niya, masaya na siya dahil mayroong bunga at lalo naging masaya siya kung mismo yung dumami ang bunga ng kanyang itinanim. Okay? Kaya sabi sa verse 8, sa John chapter 15, verse 8 po tayo, pakinggan niyo po. Sabi mo sa verse 8,
napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana. Hindi niyo po ha? Napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatunayang mga alagad ko kayo. So may dalawang points po na pinakita po dito. Na ang ating Diyos pala, kung tayo nagbubunga ng sagana, siya pala ay napaparangalan. At hindi lamang yan, ito'y nagpapatunay na ikaw ay disipulo ni Kristo, ikaw ay tagasunod ni Kristo, ikaw ay lingkod ni Kristo dahil ikaw ay nagbubunga. Amin ba tayo mga kapatid? Amen. So kailangan po tayo ay magbunga. Amen ba? Amen. Ano bang bunga na kailangan po na magbunga sa ating pong buhay Kristiyano? Sabi nga yung mangga, nagpo-produce siya ng mangga. Tama? So dapat yung kaluluwa, magpo-produce din po ng kaluluwa. Yung espiritu, dapat din po magpo-produce siya ng espiritu. The fruit of the Holy Spirit. Alam ba natin yun mga kapatid? Amen. Mayroon tayong siyam doon, di ba? The fruit of the Holy Spirit. So dahil tayo po, dapat nagbunga yung ating espiritu. Amen. Iba yun ha, magkakaiba yung soul at yung spirit. Sa ibang paniniwala, isa lang yan. Iba yung soul at iba yung spirit. Okay? So dapat yung kaluluwa, yung soul, dapat ito ay nagbubunga ng kaluluwa din. So yung espiritu dapat nagbubunga ng espiritu. Ano yung bunga ng banal na espiritu? Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sabi po dyan sa Galatians 5 verse 22 to 23, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Unang-una po yan. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ang ganda, no? Walang batas. Ano ba yung utos? Commandments. Diba? Walang batas dito sa pag-ibig. Kaya ang sabi ng salita, kung mayroon tayong bunga ng banal na espiritu, wala pong batas dito. Kung ikaw namumuhay ayon sa bunga ng banal na espiritu ng Diyos. Mayroon ba tayong love? Amen. Siguro naman mayroon tayo nun. Mayroon tayong patience. Diba? Mayroon tayong forgiveness. Diba? Mayroon tayong pagsakripisyo. So ito yung mga bunga ng banal na espiritu sa mga anak ng Diyos na dapat makita sa buhay natin na tayo po ay nagbubunga. At kung nakita ito sa buhay natin, ang sabi ng Word of God, napaparangalan natin ang Ama. At nagpapatunay na tayo'y mga alagad ni Kristo. So, dalawang bagay lamang po na gusto ko i-share sa iyo about the condition to be fruitful. Condition is para tayo ay magbunga. Dalawa lang. Anong oras na ba? Okay, tama-tama. 30 minutes bawat isang main point. Okay, number 1. Must be clean. Kung gusto natin magbunga ng banal na espiritu, kailangan tayo ay malinis. Agree ba yun, mga kapatid? Para tayo malinis tayo saan? Sa kasalanan. Kasalanan ang tinutukoy po dito dyan na kailangan tayo malinis upang magbunga ang banal na espiritu sa buhay natin. Yan po yung sa verse 2. Balikan natin yung verse 2 na ating pong text 2. Sabi po sa number 2, every branch in me that beareth not fruit is taken away. At tingnan nyo ha, yung sangang hindi nagbubunga ay kanya pong aalisin o puputulin. And every branch that beareth fruit
Ito yung English version po, King James ginamit po natin dito. That every branch that beareth fruit, he forbid it, that it may bring forth more fruit. Kanya pong nililinis ang sanga para magbunga ng marami. Sa Tagalog po, ang ginamot paglilinis. Dito po sa English, forge. Alamin po natin tong forge na to, masyadong pong malalim. Okay, linawangin po natin na maigi na kailangan tayo maging malinis. Saan? Sa kasalanan. Psalm 51 verse 7. Ito po yung sinabi ni David nang siya po ay nagkasala. Psalm 51 verse 7, sabi niya ito, forge me with hyssop. Sabi ni David, forge me with hyssop and shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Tignan mo yung heart ni David. Nakaranas po siya ng kasalanan at kailangan niyang maging malinis. Paano? Forge me with hyssop. Ano lang po meaning nito? Ang tawag nito which is cleansing by the blood. Cleansing by the blood. Noong unang panahon kasi, tingnan mo natin yung word na hyssop. Kung naalala nyo, yung sa Old Testament, para maligtas yung mga Israelites sa kamatayan, ang ginawa nila, nagpahid sila ng dugo sa hamba. Naalala nyo ba mga kapatid? Ang ginamit nila, yung word na hyssop, ito po yung puno, kahoy. Dinikdik po yon at yun po ang nilalulo sa dugo, at yun po ang ginawa nilang brass. Kaya nung nagkasala si David, yung binanggit niya, forge me with hyssop. Kasi nga, yun yung ginamit nila para maligtas sila sa kamatayan. So, ganun yung heart ni David at the time. Kaya kung tayo po ay malinis sa pamagitan ng dugo ni Jesus, magbumunga yung banal na Espiritu. Tama, church? Tignan mo sa verse 3 ang ginamit dyan. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Aba, mapalad tayo mga kapatid, habang pala tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nililinis yung buhay natin. Nililinis yung pagkatao natin. Inaayos yung buhay natin. Inaalis yung mga maruming bagay o espiritu sa buhay natin para tayo ay magbunga. Amen? Mayroon ba tayong galit, hinanakit, sama ng loob, inggit, diba? Pagkakampi-kampi, pagkakanya-kanya, ito yung mga bad spirit na nasa buhay natin, na dapat mawala ito. Habang nakikinig tayo ng Word of God, ito po yung nalilinis tayo. At kaya tayo nagbubunga ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. So, ang ganda po na pinapakita na kailangan po tayo ay magbunga mula kung tayo po ay maging malinis. Why? Kasi pag hindi tayo malinis, kung tayo po ay nagkakasala, hindi po nakakabuti sa atin yun. Balikan natin ulit si David. Lahat tayo ay nakakilala kay David. Tama? Amen. Servant ng Lord siya. Pinagkatiwalaan siya ng Lord. Inaasahan siya ng Lord. But, nakagawa siya ng kasalanan. Alam mo yung buhay na mayroon siya, nung siya po ay nagkasala, naging desperado siya. Nawalan siya ng direksyon sa buhay. Pilit niya ipapatay si Urias, na asawa ni Bathsheba. Anong ibig niya sabihin doon? Gusto niya pagtakpan yung kasalanan? Gusto niya itago yung kasalanan? O gusto niya masulo si Bathsheba? Is mali yun. Ito po ay kasalanan. So dumating sa point yun, ranas siya. Naging desperado na siya sa buhay. Ano pa? Nagkaroon siya ng takot sa mga kaaway. Dati-dati lahat ng laban. Lagi siya nagtatagumpay. Siguro mating sa point sa buhay natin ng ganito. Naging successful tayo. Nung tayo nagka-create ng kasalanan, lahat yun nawala. Si David, nangyari sa buhay niya. Nagkaroon siya ng takot. Dahil naghahari yung kasalanan sa buhay niya. Nawala sa kanya yung kapayapaan at kapanatagan. Secure yung buhay niya dahil mayroon siyang Diyos. Pero bakit hindi siya mapanatag?
Lagi siya nag-aalala. At higit sa lahat, anong nawala sa kanya? Yung espiritu ng kagalakan. Na-experience ba yan? Yung espiritu ng kagalakan nawala sa kanya bilang servant ng Lord. Kasi mayroon siyang tinatagong kasalanan. Kaya nga sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon. 51 verse 1 to 3, listen carefully church sa word na to. Ito yung sinabi ni David na siya po ay nakalasap na ng ganitong espiritu. Na talaga nag-worry, nag-alinlangan, natakot na siya, yung galak na wala na sa buhay niya. Sabi niya sa verse 1 and 3, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana. Ano naman yung word na linisin? Linisin mo sana ang aking karunihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Verse 3, at pagsalansang ko ay kinikilala laging nasa isip at ala-ala. Hindi nyo ha? Sa buhay niya, inamin niya yung kanyang pagkakasala. Hindi mawala sa kanyang gunita yung ginawa niyang kasalanan. Ganon tayo mga Kristiyano, in times na tayo po'y nakagawa ng kasalanan, hindi tayo kampante, lagi tayo worries ng worries. Diba? Ganon nangyari sa kanya. Ganyan nangyari kay David na kung saan siya nagagawa po ng kasalanan, siya na alala, kaya gusto ng Lord, linisin mo ako. The same thing na dapat na natin gawin ay tanggapin, aminin na tayo nagkasala o nagkakamali. Anong next heart niya dito sa verse 10 and 12? Siguro alam niyo ito mga kapatid sa verse 10 and 12, chapter 51 ng Psalm. Alam niyo sa English, created me a clean heart. And restore to me the joy of self. Tingnan mo na sa Tagalog. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo, ang paghahariin. The 12. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Tingnan mo yung heart ni David. Restore unto me the joy of your salvation. Hindi na ito naranasan ni David nang siya po ay nagkakasala. Mga kapatid, dumating ba sa point na habang naglilingkod ka sa Panginoon, na habang nag-church ka, pumapalakpak, parang wala nang saya, wala nang galak. Dumating ba sa point na parang bang nagtutulakan, nagreklamo, nagtuturoan na habang nagsiserve tayo sa Panginoon, na wala na yung saya. Unlike before, na tayo nakilala sa Panginoon. Di ba? First love natin si Jesus. First time natin natanggap yung salvation. Nandun yung saya, nandun yung init. Kung kailangan lang, hindi ka malilit sa gawain ng Diyos. Lalo kang umati sa lahat ng mga gawain ng Panginoon dahil ganun ka kainit. But this time, kumustahin natin ang ating Christian life. On time pa ba? Uhaw pa ba? Gutom pa ba? Sa kipag-fellowship o paglilingkod sa ating Panginoon. Experience ba yun? Dati nga, nainlabaw kay Lord eh. Diba? Nang nilabaw ko, nag-experience ko yung salvation. Lord, thank you so much. Diba? Ang heart ko, Lord, use me. Gamitin mo ako, Panginoon. Diba? Parang yung prayer, parang yun ito, diba? Gamitin mo ako dahil gano'n ako kauhaw doon, kainit. Dahil naranggap ko yung kaligtasan. Yung saya, yung galak nandoon. Use me, Lord, kahit man lang isang basahan. Oh, hindi ko pala alam na ang basahan pala useful. Amen? Sabi ko, parang mali yata yung prayer ko. Di ba, dapat sana ang pinili ko pala yung mga special na baso para ilagay na lang doon sa display, i-display na lang. Pero hindi, nabanggit ko na eh. Na-experience ko sa music team, si Pastora. Kami magkasama before, di ba? Turo ka na, gitara ka na, hayo ka na, Bible study leader ka pa. Lahat yun! Sabi ko, Lord, parang sasabog na ako. Pero masaya kong ginagawa yun. Kasi nandoon yung joy of salvation. Amen?
Ganon tayo sa Lord pag tayo po ay ligtas. Yung saya ng kagalakan nasa atin yun. Kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi nagrereklamo. Amen? Diba? Dapat hindi tayo nagrereklamo. Pagdating sa music, sinong available? Amen agad! Diba? Ganon agad tayo. Hindi na nagtuturoan na lagi si Paulo na lang lahat. No! Lahat tayo may talent. Amen! Binigyan tayo ng Lord ng talent, ng gifts para gamitin sa body of Christ, para ito mag-expand. Na kailangan tayo magkaisa, magtulungan. Kailangan lang yung saya o yung galak ng paglilingkod na ibalik sa buhay natin. Amen, church? Alam niyo po ba, hindi naman kailangan ng Lord dito yung magaling. Ang kailangan dito ng Lord, yung puso natin sumunod at magpasakop sa Kanya. Amen. At doon tayo na ni Lord i-develop. Amen? Lahat naman tayo namin natin paklasin sa buhay. Pero dahil sa paglapit natin ng sa Panginoon, inaayos niya tayo unti-unti para maging pure sa Kanyang paningin. Huwag kayong magreklamo. Diba? Pag sinabi pa tayo mag-join sa music, Amen! Amen ba tayo? Diba? Amen agad! Diba? Praise the Lord! Hallelujah! Ganun naman tayo. Bakit? Ang daming pwede. Pwede ka maging bass, o electric, or drummer ka. Diba? Pwede naman yung kay brother, ano ba tawag ng rock? Diba? Gusto mo yan, mayroon pa sa bahay malaki. Meron sa bahay na nagbigay sa akin, ang laki, dalawang malalaking galon. Diba? Kaso hindi ko alam kung paano gamitin. Mayroon din pala yung tawag nun, pipindutin para para makanta siya. O, diba? Pag gusto mo, mayroon doon, halapin ko lang yun. Sayang kasi. Diba? Kung may talent ka na ganun mo, hindi. Mayroon kayo ba? Pag ganun-ganun ng bilog eh. Tumutunog. Minsan kahit na yung yung tamburin. Tamburin ba tawag nun? Nag-serve ka na rin sa Panginoon. Diba? Nag-ayos ka ng upuan. Maaga-maaga pa nandito. Nag-ayos ka na ng upuan. Naglilingkod ka pa rin sa Panginoon, mga kapatid. Di ba dapat din ang saya? Yung galak, tingnan mo si George, di ba ang aga dito? Maaga yan, nakikita ko yun dito. Nagwawalis, nabutan niya dito, nagwawalis. Tapos dinidiligan niya yung semento, di ba? Ano lang makapalan natin? Di ba? May tao naman ganun ginagamit ng Diyos sa kanyang kingdom. Na hindi nagre-reklamo. Dahil ang heart nila, na-experience yung galak ng paglilingkod, na-experience yung galak ng kaligtasan na mayroon sila. Kaya gusto rin nila ito ma-share sa iba. Amen, church? Ganun tayo. At pag ito'y nag-function sa body of Christ, kapatid, walang mabigat na problema. Gagaan lahat. Amen? Gagaan lahat. Malay mo, time will come. Meron ng hipoy na pastora, sagot ko na yung poste. Oo, di ba? Sabi ng pastora, ilang poste, sagot mo kapatid. 2. Aba, worth of 100,000 yun. Di natin masabi, di ba? Kasi kung tayo ay katawan ni Kristo, dapat tayo nagtutulungan. Nandun yung galak sa pagtulong sa katawan ni Kristo para tayo lumaki. Ayaw nyo ba na nag-service tayo na medyo malamig? Amen. Diba? Sarap na yan ang ganun. Okay? Masarap na nun. Pagdating naman ng isang buwan, magkano bill? 40,000 lang naman. Hallelujah! Nakakatawa talaga sa Christian life. Dami mga challenge pero God will provide. Amen. Pero kung gusto pa rin niya ganitong klima, okay lang naman. Sabi si Pastora yan, hindi yan sumusubong for how many years? 26 years na yata tayo ngayon. 27 ba? Ngayon, nandyan pa rin siya, nagtitiis, mainit. Nandyan pa rin siya. Kasi ang paglilingkod niya sa Diyos at may galak sa puso. Amen. Ganun dapat tayo sa Panginoon. Amen mo ba? Amen. Samahan niyo ba si Pastora? Amen. Tutulungan niyo ba siya? Ako natutuwa naman talaga ako sa inyo. Bakit? Nung sa Pransya, nagtuturo ako 7, 8, 10. Diba? Sabi ko, Pastora, baka hindi ito Kanaan. Baka Egypt to. Diba, ilabas mo dito sa Egypto, dali mo sa Kanaan, tama? Napunta ng Banaba. Aba, praise the Lord. Baka ito na nga yung Kanaan. Amen. Agree ba kayo mga kapatid? Amen. Alam niyo ba Kanaan? Sagana sa lahat ng bagay. Baka ito na nga yun ang pinapangarap natin. Natutuwa kasi ako dahil nag-improve tayo. Mayroon na tayong children ministry. Tama po ba, church?
Di ba? May ginagamit sa children ministry. At hindi po nagkait ng kanyang kakayahan, nagturo na, nagdukot pa sa bulsa. Saan pa kayo makita ng ganon? Di ba? Nagturo na, dumukot pa sa bulsa. Di ba? So, ganon dapat tayo pagdating sa kingdom. Why? Kasi nga habol natin kaligtasan. Amen? Magbunga tayo sa kaluluwa. Okay, dito pa tayo sa fruit of the Holy Spirit. So, dapat ganon po tayo. Simple lang, church. Kung gusto natin magbunga ng banal na Espiritu ng Diyos, alisin natin ang kasalanan. Amen? Amen ba tayo? Amen. Sige nga, palakpakan nyo nga si Lord. Amen. Okay, glory to God. The last one. Ito yung mga kondisyones. Pangalawa, abide in me. Okay? Abide in me, which is tinutukoy nyo si Jesus. Sabi naman sa mababaw na book or Bible, remain in me. Sabi natin kanina, yung soul dapat mag-produce ng kaluluwa or soul. Amen! Tingnan nyo muna katabi nyo. Kung yan na yung na-produce mo. Okay, Lord to God. The verse 4. Tingnan mo natin sa verse 4. Abide in me and I in you. Sabi ni Jesus. As the branch cannot bear fruits of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Okay? Nakuha niyo mo ba? Hindi tayo makapamunga kung hindi tayo nakakabit saan? Sa puno. Now, gusto natin aralin yung word na abide. Mahilig tayo sa mga research. Okay, kami kasi sa mababaw, remain. So, wala doon nakuha. Hindi natin nakuha yung meaning. Tingnan natin doon sa King James Version, abide. Abide means fellowship. Yun nyo ha? Fellowship pala yan mga kapatid. Tingnan po natin sa Bible. Sabi mo na Psalm chapter 1 verse 2. Chapter 15 verse 1 to 2. Listen carefully, church ha. Psalm 15 verse 1 to 2. Sabi niya, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Sabi diyan, who shall dwell in thy holy city? Nakuha niyo ba yung fellowship doon, mga kapatid? Nabanggit niya, Lord, who shall abide? Sa Tagalog po, dito, Panginoon, sino makapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Ano ba yung fellowship? Ano ba sa fellowship, di ba? Okay, pag sinabi na naluluyan, nandito, tama ba? Anong ginagawa natin dito? Fellowship, tama? Okay, tingnan natin kung sino yun. Sabi sa verse 2, he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Ito pala yun, ikaw yun. Ikaw yun at ako na manahan sa templo ng Diyos dahil tayo matuwid at karapat-dapat na sambahin ang ating Diyos, which is fellowship. Nakuha niyo po ba? Hindi pa. Kasi may dapat para maintindihan natin yung goal nito, paano tayo magbunga. Ulitin natin. Bigyan pa natin na ibang verse. Sabi mo dito sa John chapter 6 verse 56. John 6:56, tingnan niyo po. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ano ba yung fellowship rin? Ando na, magkasama na kayo, tama? Magkasama na kayo. Okay? Lahat naman tayo nagtitik ng saro at saka yung body. Diba? Pag nagtik pala tayo, nasa atin si Jesus. Okay? So it means, magkasama kayo. Tama po ba? Now, intindi naman natin yung word na fellowship para lalo natin maintindihan. Fellowship naman. 1 Corinthians chapter 10 verse 16. 1 Corinthians chapter 10 verse 16, sabi diyan, hindi ba ang pag-inom natin sa saro
ng pagpapala na ating pinagpapasalamat at nakikibahagi tayo sa dugo ni Kristo. At ang pagkain natin sa tinapay natin pinagpira-piraso ay nakikibahagi naman sa kanyang katawan. Okay? Nakuha niyo po yung meaning ng fellowship. Ang sabi nito, ang kumakain o uminom ng dugo ay nakikibahagi. Nakuha niyo po, nakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang kumakain naman ng kanyang katawan ay nakikibahagi sa kanyang katawan. Anong ibig sabihin dyan? Kung tayo pala ay umiinom sa saro at kumakain ng katawan ni Kristo, tayo pala ay nakikibahagi sa hirap at layunin ni Kristo. Nagigits na po ba? Ang pinag-usapan ko dyan, nakikibahagi tayo sa hirap at layunin ni Kristo. Amen, church? Amen. Hindi lang pala tayo niligtas ni Kristo, kundi dapat din pala tayo maghirap para sa kaligtasan ng iba. Amen? Gets ba? Yun pala ang goal dito ni Christ. Amen? Na kung ikaw ay ligtas, kailangan din pala magamit ka para sa kaligtasan din ng iba. Hindi mo dapat sarilinin ang kaligtasan. Kailangan ipagsigawan, ibahagi, ituro, ipaalala sa mga tao sa paligid na sabihin, mahal ka ng Diyos, kapatid. Which is the gospel. Jesus died for us. Namatay si Jesus para sa atin, at dapat i-share natin sa kanila yung mabuting balita para malaman nila na may namatay sa cross para sa kanilang kaligtasan. Kaya kapatid, kung ikay patuloy magkakasala, mapahama ka, pero pag tanggapin mo Jesus sa buhay mo, maliligtas ka. Tayo pala ay nakikibahagi sa hirap. This is the reason why, kung bakit nagsiserve kayo sa Lord ng walang iniisip na bayan. Amen? Nandalo ba kayo mga kapatid? Pastor, how many years ka na nag-church? Nagsiserve sa Panginoon? 26 years. 26 years? Magkano ang napkin mo? Di ba mga kapatid? Bakit tayo lang? Tingnan mo, wala kayong mga bayan, di ba? Sino ba yung mga tungtong dito? Di ba? Hindi kayo tumitingin sa pera. Lahat tayo hindi tumitingin sa pera. Tumitingin tayo sa Diyos, kay Jesus, na nagsakripisyo para sa atin. Dapat din tayo magsakripisyo para sa iba. Naroon yung sinasabi ni Christ. I think Matthew, Mark, I think John, mayroon yun. Sabi ng isang tagasunod, Lord, susunod ako sa iyo. Nabasa niyo ba yun? Ano sabi niya? Maiinom ba yung saro na iinumin ko? Tama ba yun? Narinig mo ba yun? Mabababata mo ba yung hirap na babatayin ko? Hirap yun! Kaya nga paglilingkod sa Panginoon, sacrifice! Kaya nagawa natin yung sacrifice dahil mayroon tayong love. Amen! Hindi tayo tumitingin kung anong mayroon dyan. Hindi tayo tumingin kung may bayad dyan. Ang mahalaga, nag-serve tayo sa Panginoon. Amen, church? Ako lang, gusto ko lang, tumingin ako sa pera, gusto ko lang sumuko. I think mapalad ko si Pastor, baka malaki pa yung tinatanggap ka dito, pero hindi tayo tumitingin doon. Di ba? Tumatanggap ako sa church, noong tayo, 700, meron na yung 1,400, 1,100, may kahati pa ako. Pero dahil nga nagsakripisyo tayo para sa kingdom ng Lord, para makashare tayo ng kaligtasan sa iba, hindi tayo titingin sa amount. Amen? Amen. Magpatuloy tayo. Meron ka ba sweldo dito, Giselle? Di ba? Punta kayo Pastor Mar. Kung pera ang habol natin, punta kayo Pastor Mar. Di ba? Si Pastor Mar, 500 yung drummer, 500 yung guitarist, 500 yung sa bass guitar, 500 yung MC, 500 yung backup singer, 500 yung ushery,
500 yung mga matatanda. Okay ba? Di ba? Kaya sabi ni Pastor, imagine sa isang pamilya, tumatanggap sila ng 3-5. Dahil yung anak, ilan yung tumatugtog? 2. Tapos yung leader yung isa, yung tatay, tagahakot ng membro. Di ba? Tapos, kaya nga 3-5, malinis linggo-linggo. O, di ba? Mag-church ka na, mayroon kang 3-5. Aba, libre kain pa, may lunch pa. Dito may lunch, libre pa rin namin. Napakapalan natin. Pero dahil nagsakripisyo tayo, naghirap tayo, pinanaranan natin si Christ, dahil naghirap din si Christ para sa atin, hindi tayo tumitingin sa bayan. Ang heart natin, tayo ay magbunga. Amen ba? At ako naman naniniwala dahil dumadami naman kayo. Amen! Di ba? Praise the Lord! So ganun yung life natin, church. Yun ang gusto ipakita dito na dapat tayo ay nakikibahagi sa hirap ni Kristo. Na dapat din tayo mag-sacrifice para sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Okay? Tignan mo 1 Corinthians chapter 1 verse 5. Ito sabi ni Paul. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5, kung gaano karami ang tiisin dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaliwang tinamumulat sa Kanya. Imagine? So, ibig sabihin, si Paul naka-experience ng hirap. Yung mga naranasan ni Pablo sa paglilingkod, nagtitiis siya sa hirap. Hindi siya nagreklamo, pero ang kapalit, ginhawa naman. Di ba ang ganda? Ganun din pala sa buhay natin ay nagtitiis tayo sa Panginoon sa paglilingkod. Alam mo ang kapalit? Sobrang kaligayahan. Amen? Di ba natutuwa tayo pag mayroon na isang kaluluwa na tumanggap sa Panginoon ng kaligtasan? Amen? Kayo ba'y masaya doon? Di ba nakakatuwa pag mayroon ka madala sa church na isang tao man lang? Sabi nga ng Bible, thousands of angels ang nagsiselebrate. Isang kaluluwa lang yun. Di ba? Gawin yung magpapakita sa buhay natin, church, na yung ating pagsakripisyo, ito pala'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam mo, totoo lang, para nagbabayad tayo sa Panginoon. Romans chapter 4 verse 4. Alam mo yung verse na Romans chapter 4 verse 4? Sabi sa Romans 4 verse 4, ilang nga, ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi ibinilang na kaloob, kundi upah. Hindi niyo mga kapatid, ha? Ang ibinilang sa taong gumagawa, ano yung gumagawa? Naglilingkod. Hindi ibinibilang na kaloob, kundi upah. Ano ba yung upah? Bayad. Bayad sa renta. Sa English version, div. Ano yung div? Utang, di ba ko yan, si? Ibig sabihin, may utang tayo kay Lord. Nagbabayad tayo ng utang habang naglilingkod tayo sa Lord. Hindi pa tayo bayad. Di ba? Hindi pa tayo bayad. Unless si Paul, sinabi na, natapos mo na, Lord, yung pinagawa mo sa akin. Di ba? Haharap na ako at kukunin ko na o tatanggapin ko na ang kuruna ng pagtatagumpay. Sinabi ni Paul yun. Kasi naging successful siya sa kanyang ginagawa. Tayo nagsisimula pa lang. Kahit 26 years na tayo, nagsisimula pa tayo. Amen? At gusto nyo matapos? Gusto ko, huwag ko na magmadali. Marami pang kaluluwa naghihintay. Kasi mamatay na si Paul, di ba? O, di ba? So, dapat huwag mo na kayo magmadali. Amin ba tayo mga kapatid? Di ba? So, yung ating ginagawa pala, magbalik loob lang ito sa Panginoon. Kaya huwag tayong magbilang. Tama, mga kapatid? Huwag tayong magbilang. Huwag tayong mag-isip ng anuman. Ang mahalaga, tayo ay naglilingkod sa Diyos dahil ito po ay nakikibahagi tayo sa hirap ni Kristo. Uminom ka ba naman ng saro paghihirap yun, kapatid. Once a month, nare-remind nga sa atin yun Akala na kasi natin salvation lang. No. Kailangan din pala tayo mag-sacrifice para sa kapakanan ng iba. Ano ba sabi ng tunay na pag-ibig, sabi ng Bible? Ang totoo o tunay na pag-ibig, yung nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan.
O kaya nyo mamamatay sa ibang tao? Hindi. Diba? Practical tayo. Hindi naman talaga, si Jesus lang yun. Pero kung nagbigay ka ng time para sa Kanya, ito yung tunay na pag-ibig. Buti nga, wala dito si Brother Sister Lisa at Brother Hosto eh. Alam mo kung bakit marami silang nagdala sa Panginoon? Sama ka sa church. Pa-after church, Jollibee tayo. Oh, praise the Lord. Oh, sama ka talaga. Di ba? Sipin mo. O, gagawa niyo ba yun? Ako nagawa ko before yun, pero pamasahe lang. Pero yung ililibre ng Jollibee, kung meron kang 10 na sumama, abay, magkano isa ngayon? Di ba? Prince price ka ngayon, ba? Hundreds na eh. O, di ba? Pero nag-invest siya para sa kingdom ng Lord. Dahil ang gusto niya, magbunga siya. Kaya niyo ba yun? Di ba? Kung hindi naman kayo, hindi kayo marunong mag-share ng gospel, pwede naman kayo maging kamay. Tama po ba, church? In 1 Corinthians chapter 10 and 11, ang pinag-usapan yung value of Christ. Diba? Tayo ay nasa isang katawan. Kamay, paa, bibig, mata, tenga, o ilong. Tenga. Lahat tayo may function. Diba? Kung hindi ka pwede mangaral ng Word of God, pwede ka maging kamay. Pwede ka mag-invite. Diba? Sama ka sa Manama, may church kami doon. After service, pupunta tayo na Shikiso. Sikat. Ay, sasama talaga. Tama mo ba? Diba? Si Kans lang mayroon. Diba? So, ganun dapat sa ang heart natin, gusto natin magbunga, church. Mag-invite tayo. Bahala na si Lord po doon. Okay? Sabi na 2 Timothy chapter 2 verse 3, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Alam mo, magpakasakit ka? You are the man of God. Ikaw yung army ng Diyos. Kailangan mong magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ligtas na tayo, tama mo ba? Amen. Oo. Kailangan naman natin magsakripisyo para sa iba. Amen? So dapat gano'n. Last verse po tayo. Tingnan po yung gospel. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 6, let us come to you in the same way. The gospel is bearing fruit. Tingnan nyo ha. And growing throughout the whole world. Just as it was been doing among you since the day you heard it and fully understood God's grace. Saan tayo nakakilala sa Panginoon? Di ba sa mabuting balita? Kaya tayo po ay dumami dahil po sa mabuting balita. So, trabaho natin to spread the gospel. Amen? Magaling kayo sa Facebook, i-post nyo. Mag-post kayo. Nag-evangelize na rin yun. Tama ba? Kung gusto nyo naman, bigay kayo ng tracts. Habang nakasakay ka ng jeep mo, bigay ng tracts. Amen? Kung di mo kaya, computer na lang. Di ba? Tapos i-print mo. Siguro, di naman siguro mahal. Tama ba? Ikaw, magaling ka sa computer. Habang ikaw ay sumasakay sa jeep, magbigay ka ng tracts. Samahan mo na ng contact number. Pag may problema yung tatawag sa'yo, bro, ikaw nagbigay sa akin ng tracts eh. May problema ako. Baka pwede mo naman ma-advise mo ako. Tama? Alam niyo ba, maraming naligtas dahil sa tracts. Maraming tumatawag. Nung nabasa nila yung tracts, nagrima sa heart nila yung Word of God. Naghanap ng church at tinanggap si Jesus sa buhay nila. Diba? Maraming paraan para may spread natin yung gospel. Ang kailangan lang yung effort natin at pagmamahal. Okay? So bago tayo magwakas mga kapatid ko sa pananampalataya, anong kondisyones? Para tayo ay magbunga. Unang-una, kailangan tayo maging malinis. Alisin dapat yung mga mga obstacle dyan sa buhay natin. Mga wrinkles, mga blackheads, mga kasalanan ba? Tanggalin yan. Para makapamunga yung banal na espiritu sa buhay natin. The second one, kailangan tayong mananatili sa Diyos. Dahil kung tayo hiwalay, wala tayong magawa. Hindi tayo magbubunga pag walang Diyos sa buhay natin. Amen, church? Sa mahalaga si Lord sa buhay natin. Tandaan nyo mga kapatid, reminders ko lang, or challenge sa inyo. Ang pastor hindi nanganganak. Ang sinong nanganganak?
ang tupa. Amin ba tayo doon? Palakpakan natin sa Lord na buhay. Hallelujah, glory to God. Tayo po yung muko at tayo po yung manalangin. Mahabaging Diyos, purihin ka sa aming pong mga buhay. Lord, salamat sa kaligtasan na mayroon po kami. Inalay ni Jesus sa kanyang buhay para kami tubusin sa kapahamakan. At Lord, thank you so much dahil mayroon kami nito at I pray sa magitan ng mga salita mo na ibahagi din po namin, Lord, ang kaligtasan sa iba. Ama, himugin mo po ang bawat isa sa amin na huwag kami makontento sa buhay namin na bilang mananampalataya lang. Huwag kami makontento bilang tagasunod lang. Kundi, Lord God, tagabahagi din po ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Marami kami mga friends, marami kami mga kasama sa trabaho, marami kami mga kakilala, Panginoon. Lord, dalangin ko po, hipuin mo kaming lahat. Bigyan mo kami ng puso na handang maglingkod sa iyo. Puso na handang magpagamit sa iyo sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon. Bukas ang media, Panginoon, para ma-spread namin ang gospel. Lord, touch your people right now, Father God, to encourage us, Panginoon, na makapag-share man lamang, hindi man personal, pero marami kang paraan para maabot sila, O Diyos. Hayaan mo, Lord God, na magkaroon din kami ng passion sa panalangin para sa kapitbahay namin, na magkamit din sila ng time, magkaroon sila ng time, Panginoon, para sa iyo, Lord God. Panginoon, ang sabi mo sa iyong mga salita, ang daming anhip, Panginoon. Ngunit ilan-ilan lang ang mga manggagawa, Diyos. I pray, Lord God, na dumadalangin kami sa iyo, Panginoon. Lord, humipo ka ng mga anak mo na nandito ngayon na mayroon pong passion sa kanilang puso. Mayroon burden sa ministry, Panginoon, Lord God, na mayroon siyang dedikasyon para ihalay ang buhay, mamatay kay Kristo, Panginoon, upang magpagamit para sa kaligtasan ng nakakarami, O Diyos. Ama, naniwala po kami na ang Banaba ay malawak po ito. Marami kang mga anak mo na nandito ngayon. Lord, I pray, Lord God, sa lugar na ito, O Diyos, kung bilang namin ngayon ay hindi man sapat sa iyong paningin, dalangin ko, Lord, na maging tripli pa ito, O Diyos, at higit pa, Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos, ang maging manguna sa church na ito. Hindi po si Vilma ang mangunguna, hindi Vilma ang pangalan ng bahayag sa lugar na ito, kundi ikaw, ang pangalang Isus ang bahayag sa church na ito, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus, Lord God, dalangin ko, Lord God, Espiritu ng pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan, pagpapasakop, Panginoon, upang, Panginoon, ma-fulfill ang plano mo sa iglesia nito, Panginoon, bago ka dumating. Ibugin mo rin kami, Panginoon, sa mga paraan ng spiritual, Lord God, na matuto kami mag-aral, Panginoon, magtiyagal, magbasa ng mga salita mo, Panginoon, ma-experience ang kaparihan ng banal na Espiritu, Lord God. Lord, I pray na manahinasain namin ito, Panginoon, kaysa sa mga bagay sa mundo ito, O Diyos. Uhawin mo kami, Lord God, sa patuloy na pag-fellowship na ito sa iyo, Panginoon, upang lumalim kami, lumago, at higit sa lahat, magbunga pa, Panginoon. Salamat mo rin sa mga salita mo, Diyos, namin napakinggan ngayong umaga. Itanim mo ito sa aming mga puso, Diyos. Siniwan mo na banal mong Espiritu na nakawin ng kaaway. Bugkos buhayin mo ito, palaguin mo ito, upang sa ganun, Lord God, maibahagi din po namin sa iyo, Diyos. Salamat, Lord, sa pagtulong ng mga panalangin ito. Ang karangalan ko po rin ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ng pagpala ay sumigaw ng Amen. 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 Palapakan natin sa Lord. Praise God. So, tayo po po sa giving po. At sa giving po is dapat tayo maging magalak, masaya. At ang pag-giving po ay hindi po ito sa pilitan, kundi kung anong nasa puso mo. At alam niyo po ba sa kwento na isang pastor nagsabi sa akin, alam mo, Johnson, may kwento ko sa'yo. Sabi niya sa akin, merong church member na nagbigay ng donation sa church para sa magamit sa salvation, pag-reach sa mga tao, sa mga youth. So ngayon, meron namang ginamit ang Panginoon na nagbigay siya kung anong meron sa kanya. Alam nyo, kung sino yung nagbigay na may kagalakan sa puso, tinanggap ng Diyos ang giving na yun at nagbunga. So,
alam ko totoo po yun. At babasahin ko lang po yung word na topic ngayon po is about giving is Jeremiah 33:3. Alam niyo po yung word na to? Call unto me and I will answer you and show you things that you have never been imagined. So yun po, ang Panginoon, tayo po yung nananalangin. Sometimes pa nga po, hindi pa tayo nagpipray. Yung request natin nandyan na eh. At hindi lang po yun. Sometimes po, yung mga request natin, Lord, tulungan niyo po ako financially. Tapos, yung sabi na po na, I will show you things that you never imagine. Yung imagine po yung mga blessing niya na unexpected po. Gamitin ko lang kay Brother Aaron Yung blessing na unexpected niya, Brother Aaron, yung pumunta siya sa LTO, wala palang laman yung pitaka niya. Tapos pagtingin niya sa cellphone niya, nandun pala. Unexpected blessing po yun. Unexpected yung word ng Panginoon yun. Ganon din sa akin. Sabi ko, Lord, marami na, bayarin na naman sa akin. Dami naman, bayarin. Lord, tulungan niyo mo ako. Tapos magugulat lang ako. May nagtitake ng 100, may nagtitake ng 150, 200 sa pagjo-joyride sa akin. Diba? Yung talaga yung, nagdagdagan yung financial ko. So yun, so ganun pamaraan po, tayo po maging faithful po. Katulad po, kung ang pagdating ko, galing sa pagjo-joyride, pinibigay ko sa asawa ko, automatic ang ginagawa ng asawa ko, tinatabi niya na yung para sa Panginoon. So, bago niya, ito para sa Panginoon, ito para sa bayarin, ito para sa bayarin, ito para sa ulam, ito para sa panggas mo, ito para sa pang-top up mo. Magaling yan. Tumatalino sa math yan. Oo, tumatalino. Unti-unti na siya na-stress sa stress ko. So, yun po, sa madali po pagkasalita, tayo po yung magbigay ng may kasayahan at may kagalakan. Dahil pag ito'y nakita ng Diyos, na maging masaya tayo sa pagbibigay, gagamitin niya rin ito para tayo'y maging mas magbunga pa ang church. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po magbigay.
tagalog. Let us pray. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po itong aming handog, Ama, yung aming kapo. Pagpalain niyo po ito, naway gamitin niyo po ito, Ama, ayon sa iyong kalooban. Gamitin niyo po ito, Ama, upang lumago kami spiritually at makapaggaya pa po kami ng mga tao sa paligid, Ama. Gamitin niyo po ito, tanggapin niyo po ito, Ama. At salamat po, Ama, naway pagpalain niyo rin po, Ama, ang aming trabaho, aming negosyo, kung saan kami kumukuha ng pinansyal, pagpalain niyo po, Ama. Pagpalain niyo po lahat na nagpapala sa amin at pagpalain niyo po kami, Ama, kung saan kami kumukuha ng pinansyal. Salamat po, Ama, sa iyong pagpapala. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Pinupuri sinasamba ka namin sa matag sa pangalan ni Jesus na sabi ng Amen.